Babae, ininsulto ng dumalo sa batch reunion sa 5-star hotel. Siya pala ang may-ari ng sikat na hotel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, kung kailan ka raw nagmamataas sa kapwa mo, doon ka raw mas lalong ibinababa. At kung kailan mo naman ibinababa ang sarili mo, doon ka naman tuluyang inaangat. Wala namang masama pag bineflex ang mga naging tagumpay mo sa buhay. Lalo na kung dugo at pawis naman ang ipinundar mo, makuha lang ang tagumpay na inaasa mo ngayon. Ang masama lang ay ang patuloy mong pagmamalaki ng tagumpay mo sa ibang tao. Kahit na hindi naman ikaw ang nagpakahirap, parang lang maabot ang tagumpay na hawak mo ngayon. Kailan nga ba nagiging palpak ang lahat? Perpekto ang buhay ni Carol para sa kanya. Hindi man ganoon kayaman ang pamilya niya, pero kahit na papaano ay nagagawa siyang pag-aralin ng mga magulang nito sa isang pribadong paaralan. May natural siyang ganda. Kaya naman sa tuwing may pong contest sa bayan nila, siyang madalas na isinasalang, lalo na sa tuwing may pageant. May angkin din itong katalinuhan, kaya naman madalas din siyang nananalo sa mga palatuntunan. Sa eskwelahan ay hindi rin naman siya nagpapatalo. Siya rin na napipili ng mga guru niya sa tuwing may pa-contest sa school. Slogan, quiz bee, maging sa mga minor contests ay palagi siyang numero 1 sa listahan. Ang buong akala niya ay perpekto na ang buhay niya. Wala ni isa sa mga kaklase niya ang naglakas ng loob na lumaban sa kanya sa contest dahil maliban sa alam nilang matatalo sila rito, binabantaan niya rin ang mga ito. Nabalitaan ko kay Miss Flores na sasali ka sa quiz bee? Taas kilay niyang tanong habang nakahalukip-kip at mayabang na tinititigan ng kapwa niya mag-aaral. Tama ba yung narinig ko, Micah? Marahang tumango sa kanyang dalaga at nahihiyang nagbaba ng tingin. Wala kasing choice si Ma'am Flores kung hindi ang isabak ako. Ako lang magiging pambato namin sa klase. Umatras ka. Kunot noong nag-angat ng tingin sa kanya si Jamaica. Ha? Hindi makapaniwala itong usal. Ang sabi ni Carol, umatras ka sa kompetisyon. Sagot ni Bianca, isa sa mga kaibigan ni Carol. Nakakaintindi ka ba ng Tagalog o kailangan ko pang Englishin para sa'yo? Hindi siya pinakinggan ni Micah. Bagkos ay bumaling siya ng tingin, sa ngayon ay nagningising si Carol. Bakit ako aatras? Para manalo si Carol, ano ba? Muling reklamo ni Bianca. Gusto kong umatras ka, Micah. Pero hindi ko pwedeng gawin yun, Carol. Aniya, na ikinataas nito ng kilay. Ako lang inaasahan ng section namin. Wala kaming ibang pambato. At sa akin lang umaasa si Ma'am Flores. Hoy, babae. Muling sabat ni Bianca, bago marahang naglakad patungo kay Micah at paulit-ulit itong dinuro sa muka na ikinaatras nito sa kinatatayuan. Hindi mo ba kilala kung sinong binabangga mo? Baka nakakalimutan mong si Carol ang kaharap mo. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari sa'yo sa oras na tumuloy ka pa rin sa kompetisyon? Bakit? Muling tanong ni Micah, bago naglakas ng loob na mag-angat ng tingin sa kanilang dalawa. Hindi ba kayo marunong na lumaban ng patas? Ano sabi mo? Tama na yan, Bianca. Pigil ni Carol sa kaibigan, bago ito itinabi sa gilid. Siyang muling humarap kay Micah, na ngayon ay nanginginig na rin sa takot. Gusto kong mawala ka sa listahan, Micah. Dahil kung hindi mo gagawin ang inuutos ko sa'yo,
Alam mo na kung saan ka pupulutin. Hindi ako pwedeng umatras, Carol. Muli niyang sambit. Hindi na akong pwedeng umatras kahit na gustuhin ko. Kailangan kong subukang sumali. Tsaka ayoko ring isipin ng advisor ko na naduduwag ako sa'yo. Natutuwang pinagmasdan ni Carol magmula ulo hanggang paa si Micah, na ngayon ay hindi niya maipagkakailang nanginginig na sa takot habang nakaharap sa kanya. Kung ayaw mong umatras, edi magpatalo ka. Suhestyon sa kanya ni Bianca. Noong una ay hindi pa pumayag si Micah dahil para sa kanya ay kaduwagan ng pag-atras niya sa kompetisyon. Pero hindi kalaunan ay marahan na rin siyang tumango sa gusto ng dalawa upang makauwi na rin. Congratulations, Carol! Bati ng mga kaklase niya sa kanya. Hawak niya ang trophy habang malawak ang ngiting nakikipag-usap sa mga kapwa niya estudyante. Sa kabilang sulok, wala namang nagawa si Micah kung hindi ang bumuntong hininga habang pinagmamasdan ang medalyang nakuha niya. Kung hindi lang siya binantaan ng dalawang estudyante, may chance pa sana siyang makuha ang gintong medalya. Meron talagang hindi patas sa mundo. Proud pa rin kami sa'yo, anak. Bati ng mga magulang ni Micah bago ito niyakap. Nasaksihan ni Carol ang pagyakap ng mga magulang ni Micah sa kanya. Kung meron siyang gintong medalya sa kamay, wala naman siyang magulang na patuloy na sumusuporta sa kanya. Abala sa mga trabaho nito ang mga magulang niya. Kaya naman gustuhin niya mang pumunta ang mga ito sa araw ng kompetisyon, ay wala rin naman siyang nagawa. Palagi na lang itong absent sa lahat ng kompetisyon na kasama siya. Wala na itong inatupag kung hindi ang trabaho. Trabaho at puro trabaho. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Bianca sa kaibigan. Malungkot nang umuso si Carol bago padabog na ibinigay kay Bianca ang trophy na nakuha niya sa pagkapanalo. Sa'yo na yan. Aniya sa mababang tono bago siya umalis sa event. Naging normal ang buhay estudyante ni Carol sa mga nagdaang araw at buwan. Palagi lang na nasa tabi ni Carol si Bianca at never din namang pumasok sa isip nito na iwan ang kaibigan kahit na minsan ay nagiging mali na rin ang pakikitungo nito sa kanya. Ano na naman ba? Pasigaw na tanong ni Bianca nang mapuno ito kay Carol. Ginagawa ko naman lahat ng gusto mong gawin ko ah. Hindi pa ba sapat sa'yo lahat ng nagawa ko? Huwag kang maarte dyan. Maarte? Natatawang tanong ni Bianca bago hinubad ang singsing na binigay ni Carol sa kanya at ibinato ito pabalik sa kanya. Pasensya na kung maarte itong kaibigan mo ah. Siguro, ito na rin yung tamang panahon para maghanap ka ng matinong kaibigan. Yung hindi tulad kong maarte at bulag sa lahat ng ginagawa mong pandaraya sa campus. Mabilis na lumapit si Carol sa kanya at silubukang takpan ang bibig ng kaibigan. Yung marumi mong bibig? Banta nito sabay lingon sa paligid. Baka may makarinig sa lahat ng sinasabi mo. Nasa likod sila ng paaralan, kaya naman paniguradong walang makakarinig sa kung ano man ang pinag-aawayan nilang dalawa. Maliban sa isang estudyante. Wala silang ideya na nasa likod lang pala ng pader si Micah at pasikretong nakikinig sa pinagtatalunan nilang dalawa. Pasado 4:00 ng hapon nang inutusan ito ng guro. Ang buong akala niya ay magiging tahimik lamang ang pagtatapon niya ng basura sa likod ng paaralan. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala. Bakit? Natatawa. Ngunit may bahid na sarkastikong tanong ni Bianca sa kaibigan bago nito itinulak si Carol. Natatakot ka ba na baka may makarinig sa'yo rito? Natatakot ka na may makaalam sa mga ginagawa mong pandaraya sa lahat ng kompetisyong sinasalihan mo? Ang sabi ko, manahimik ka, Bianca! Okay, fine! Natatawang pagsugo ni Bianca bago siya mariing tinitigan.
Simula ngayon, hindi na kita kaibigan. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka nang makipag-deal sa lahat ng makakalaban mo sa contest. Ewan ko lang kung manalo ka pa. Umisme dito sa kanya bago nagdesisyong iwanan doon ang kaibigan. Mabilis na sinundan ng tingin ni Micah si Bianca bago ito nagkibit ng balikat at bumalik sa silid-aralan ng walang kibo. Katulad ng napagkasundoan ni Bianca at Carol, hindi na sila muling nag-usap pa. Walang nagagawa si Carol kung hindi ang pagmasdan si Bianca at Micah na magkasama tuwing break time. Never namang pumasok sa isip ni Bianca na ibahagi kay Micah lahat ng nalalaman niya tungkol sa pandaraya ni Carol sa school. Kaya naman nagdesisyon na lang itong manahimik. Ang buong akala ni Bianca ay magsisisi si Carol sa naging desisyon nilang dalawa. Ngunit mukhang nagkamali siya. Kahit na hindi na nahahaluan ng pandaraya ni Carol lahat ng kompetisyon na sinasalihan niya, paulit-ulit pa rin siyang nananalo. Naging mahirap naman sa kanya ang lahat dahil sa ayaw at sa gusto niya. Kailangan niya mag-ensayo at mag-review ng mabuti para lang manalo. Hindi tulad noon na tanging pagbabanta lang sa mga kapwa niya manlalaro ang ginagawa niya kaya nananalo sa paligsahan. Hindi na ba kayo magkakabate? Usyoso ni Micah na marahang inilingan ni Bianca. I mean, magkaibigan kayong dalawa magmula bata pa kayo. Sa katunayan nga lahat ng kaklase ko paulit-ulit na nakikibalita sa akin kung magkakabati pa rin ba kayong dalawa. Wala na sa loob kong makipag-ayos sa kanya. At isa pa, hindi ko na siya kaibigan. Hindi na siya yung Carol na nakilala ko dati. Ibang-iba na siya. Lumaki na ang ulo niya. Sagot nito na tinanguan na lang ni Micah bago lihim na lumingon kay Carol na ngayon ay mag-isang kumakain ng lunch sa desk niya. Sa sumunod na araw ay pumasok ang advisor nila sa loob ng klase. Malapad ang ngiti nito nang ipinakita nito sa kanilang lahat ang bago nilang kaklase. Ito nga pala si Jenny. Aniya, bago ipinakilala sa harap ang bagong estudyante. Galing siya ng Cebu at dito na magpapatuloy ng pag-aaral. Sana'y maging maayos ang pakikitungo niyo sa kanya. Lumingon ito kay Jenny at marahang ngumiti. Magpakilala ka na, iha. Nahihiya itong humarap sa lahat at kahit na nininerbiyos ay nagawa pa rin ngumiti. Ako nga po pala si Jenny. Kahit na mahiyain ito sa kaklase, never nitong itinago sa lahat ang angkin nitong talino. Sa tuwing may recitation sa harapan ay palagi itong sumasagot tulad ni Carol. Kahit na panay ang absent ito sa klase, ay nagagawa niya pa rin makahabol at maungusan ng puntos si Carol. Mukhang nakahanap na siya ng katapat. Wika ni Grace, isa sa kaklase nilang dalawa. Patungkol kay Carol na ngayon ay lihim na nakikinig sa kwentuhan nilang dalawa ng katabi niya. Mabuti nga sa kanya yan. Puro kasi pandaraya. Agad na tumayo si Carol sa upuan niya at isinaboy sa kawawang estudyante ang mangkok ng sabaw. Agad na napahiyaw sa sakit si Grace dahil sa ginawa ni Carol. Kaya ang ending, pareho silang nagkaroon ng record sa guidance office. Napalitaan niyo ba yung balita? Tanong ng klase nilang si Clyden, Vice President ng classroom habang nakatayo sa harapan. Malalaman na raw next week ang grades natin for finals. Naghiyawan ang lahat sa klase at kasama na roon si Jenny. Hindi tulad ni Jenny, hindi kumbinsido si Carol sa grades niya sa finals. Pakiramdam niya ay mauungusan siya ni Jenny sa lahat at mukhang hindi siya nagkamali sa inakala niya. Top 1! Sigaw na anunsyo ni Clyden sa lahat patungkol sa grado ng kaibigan. Congratulations, Jenny! You deserve it! Thank you! Anong nakuha mo? Tanong ni Grace, sabay silip sa cards ni Carol.
Ngunit mabilis niya lang itong iniwas na pabirong inirapan ni Grace. Pati ba naman sa grades nagdadamot ka? Wala namang mawawala sa'yo kung isi-share mo sa akin yung grado mo ah. Baka naman nasa top 3 lang kaya ayaw ipakita. Pabirong sabat ni Johan bago sila nagtawanan ni Grace. Palibhasa, ayaw kasing malamangan. Sobrang swerte niya nga dahil naka top 3 pa siya. Ako nga nasa 27 lang ranking ko eh. Baka hindi kumbinsido sa result? Grabe ka naman. Patuloy pa ng iba. Baka hindi nadaan sa pandaraya. Sa halip na makinig sa mga patutsada ng mga iba, ay nagdesisyon na lang si Carol na padabog na ligpitin ang mga gamit at nagmamadaling lumabas ng classroom nila. Nanatili naman ang titig ni Jenny sa kaklase bago ito nagdesisyong lumapit sa mga kaklase niyang nagtatawanan. Anong meron? Muli nitong tanong. Hindi ba nagustuhan si Carol sa resulta ng grades niya? Yung babaeng yon? Tanong ni Grace na tinanguan niya. Ay nako, huwag mo nang problemahin yun. Hindi lang yun sanay na may nakakalamang sa kanya. Kaya hayaan mo na siya. Huwag mo nang intindihin yun, ganun talagang ugali niya. Sabat naman ang isa pa nilang kaklase. Naku, kung alam mo lang kung anong ibinunyag ng dati niyang kaibigan last year, baka mawindang ka pa sa malaman mo. Agad na umarko ang kilay ni Jenny, ngunit mukhang may alam na siya sa sinabi ng kaklase niya. Hindi niya man itago, ngunit tila ba may nararamdaman siyang kung ano sa dibdib niya. Naaawa nga ba siya kay Carol? Bakit pakiramdam niya ay pinagkakaisahan ng lahat si Carol? Gaano nga ba naging kabigat ang kasalanan niya para tratuhin siya ng ganito ng lahat? Kita, hindi talaga ako nagkamali sa pusta ko sa'yo. Biro ni Clyde na ikinangiti ni Jenny. Congratulations nga pala ulit ah. Alam kong proud sa'yo mga magulang mo dahil cum laude ka. Oo, sobrang proud nila sa akin. Dagdag niyang biro bago sila nagtawanan. Masakit para kay Carol ang masaksihan si Jenny na unti-unting naglalakad sa stage upang kuhanin ang titulong akala niya ay para sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng kaya niyang gawin upang makuha ang pagiging cum laude. Ngunit mukhang kulang pa ang lahat ng iyon. Kahit na ilang beses niya mang subukang lusutan si Jenny sa pag-abot nito, tila ba hindi pa rin sapat lahat ng ginawa niya dahil napunta pa rin ito sa kaklase. Wala siyang nagawa kundi ang bumuntong hininga na lamang bago tumalikod upang maglakad na palayo. Hindi niya pa man maihakbang ang mga paa niya, ay narinig niya si Jenny na tumawag sa pangalan niya. Carol! Kanina pa kita hinahanap. Ani yan na may ngiti sa labi. Bakit naman? Muli itong umiti sa kanya. Kahit na mukha namang hindi interesado si Carol sa sasabihin niya. May handaan sa bahay mamaya at imbitado ang lahat. So? Mataray nitong tanong. Anong gusto mong gawin ko? Ngumiti ito sa kanya sa kabila ng pagtataray niya. Imbitado lahat ng kaklase natin. Pupunta rin sila Clyden, si James, pati na rin si Bianca, dadalo. Gusto ko sanang yayain ka para, alam mo na, kumpleto tayong lahat. Para? Tanong nito bago nakangising humalukip-kip sa kanya. Para maipamukha niyo sa akin lahat na ikaw ang nanalo? Na ikaw ang cum laude? Gusto mong ipamukha sa akin na natalo mo ko? Anong sinasabi mo? Natatawa itong umiling. Gusto mong ipamukha sa akin na nagawa mo akong matalo nang hindi man lang nagpapakapagod. Aniya na ikinakunot ulit ng noo ni Jenny sa pagkabigla sa mga inakala niya. Tuwang-tuwa ka ba sa tagumpay na nakuha mo? First time mo ba yan?
Gusto ko lang namang imbitahan ka sa party ko, Carol. Anong nangyayari dito? Rinig nilang tanong ng mga kaklase na ngayon ay palapit sa direksyon nilang dalawa. Huwag na, sagot ni Carol bago umismid at naglakad palayo. Anong nangyari doon? Tanong ni Micah, sabay nguso kay Carol na ngayon ay naglalakad na palayo. Inaaway ka na naman ba? Baka naman pinagseselosan ka, Jenny. Hayaan niyo na siya. Suwestyon ni Jenny na ikinatikom ng bibig nila. Mukhang may pinagdanaanan ng si Carol. Sa bagay, muling sambit ni Bianca habang tatango-tango sa sinabi ni Jenny. Ang balita ko ay dismayado raw sa kanyang parents niya dahil hindi siya nag-cum laude. Kaya ang ending, hindi sila umattend ng graduation. Grabe naman. Kung ako talaga si Carol, baka makaramdam din ako ng lungkot. Sinabi mo pa. Tango ng isa. Isipin mo ha, sabat ni Grace bago pumagitna sa kanilang lahat. 17 years kang nakikipagkompetensya sa lahat para lang makuha yon. Pero naisahan ka lang ng isang transferee. Malas lang talaga siya, Grace. Nagpatuloy silang lahat sa pagpapalitan ng chismis tungkol kay Carol. Habang wala namang nagawa si Jenny, kung hindi ang malungkot lang na pagmasdan si Carol na maglakad palayo, bit-bit lamang ang kaisa-isang diploma nito. Tama ang chismis ng lahat. Dahil nang sandaling makauwi si Carol sa bahay, wala rito ang parents niya upang salubungin sana at batiin siya. Katulad ng sinabi ng mga kaklase niya kanina, dismayado ang mga ito dahil hindi niya nakuha ang titulong 17 years niyang pinaghirapan. Nawala ang lahat sa kanya nang dahil kay Jenny. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng inggit dito. Nasa kanya na ang lahat. Maganda si Jenny at balingkinita ng katawan. Maraming nagkakagusto sa kanya dahil bukod sa maganda, masarap din siyang pakisamahan. Kaya naman hindi na siya nagtataka kung bakit marami siyang kaibigan sa campus. Siya rin ang paborito ng mga professor nila sa klase. Kaya naman alam niyang doon pa lang ay wala na siyang laban. Hindi niya maipagkakailang ang inggit na nararamdaman niya kay Jenny ay unti-unting lumago sa paglipas ng panahon. Nang magkaroon siya ng chance na makapagtrabaho sa ibang bansa, hindi niya na sinayang ang pagkakataong iyon. Doon niya hinubog ang talento niya sa pagmomodelo. Bit-bit ang inggit at sama ng loob niya para kay Jenny, sinubukan niyang iangat pa ang kanyang sarili. Naniwala siya na magagawa niyang makamit ang lahat kung wala si Jenny sa landas niya. Na magagawa niyang abutin ang lahat kung wala si Jenny sa paligid at handang hablutin ang pangarap na meron siya. Sa ibang bansa na siya ikinasal at nagkaroon ng pamilya. Isang mahusay na arkitekto ang napangasawa niya. Kaya naman kahit na hindi na siya magpakahirap sa pagkayod sa trabaho bilang modelo, alam niyang safe na ang future niya at ng anak niya. Sinikap ni Carol ang makapagtrabaho. Kahit napagod galing sa photoshoot ay tuloy pa rin siya. Hindi lamang siya sumikat sa abroad dahil maging sa Pilipinas ay alam niyang sumisikat lahat ng photoshoot niya roon. Lalo na sa mga sikat na clothing na alam niyang patok sa bansang iyon. Ang ganda mo talaga, Carol. Muling puri ng manager niya habang pinagmamasdan ng magazine na siya mismo ang cover. Alam kong lolobo na naman ang sales ng Ka-Vogue kapag nirelease to. Nakangiti na lamang siyang tumango sa manager bago ito tuluyang nagpaalam upang umuwi ng bahay. Magkakaroon daw kayo ng reunion sa Pilipinas? Tanong ng asawa niya habang kumakain sila ng hapunan sa hapag. Hindi niya inaasahang makakarating sa asawa niya ang tungkol sa reunion nila sa batch niya. Ang buong akala niya ay nakalimutan na siya ng mga naging kaklase niya dati dahil hindi na siya nito muling kinamusta pa.
Niwala na nga siyang naging balita sa mga ito. Kung ano na nga ba ang daang tinahak ng mga ito bago sila nagkawatak-watak dati. Hindi ko alam. Pagsisinungaling niya. Hindi naman ako interesado kung sakali mang magkaroon sila ng reunion. Alam mo naman, hindi naging maganda ang high school days ko dahil sa mga ipokrita kong kaklase. Hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin sila napapatawad, Han? Hindi ko na sila mapapatawad pa. Sagot niya bago sumimangot at nagpatuloy sa paghiwa ng steak. Never ko silang mapapatawad sa ginawa nila sa akin. Nasa harap natin ang batahan. Banta ng asawa niya, sabay sulyap sa 8 taong gulang nilang anak na babae. Baka marinig ka sa mga sinasabi mo. Baka mahawa yan sa ugali mo. Isang ismid ang ginawa ni Carol bago tahimik na pinagmasta ng anak niyang abala pa rin sa pagbabasa ng libro kahit na nasa hapag na sila. Simula nang nagkaroon ng isip ang anak nilang dalawa, hindi niya na ito hinayaan pang magkaroon ng kalayaan. Never niya itong binigyan ng kalayaang makipaglaro sa mga kapwa niya bata. Nakikita niya kasi rito ang sarili niya noong maliit siya dahil ganito rin ang ginagawa ng mga magulang niya sa kanya noon. Aral dito, aral doon. Niwala ng panahon para makihalubilo sa mga kaibigan niya noon. Si Bianca na nga lang ang nagstay sa tabi niya. Pero anong ginawa niya? Minaliit niya ito at ang buo niyang pamilya, kaya naman hindi niya rin masisi ang dati niyang kaibigan na tuluyan na siyang tinalikuran at sumama sa grupo ni Jenny upang sabay-sabay siya nitong maliitin mula sa malayo. Speaking of Jenny, aattend kaya siya ng reunion? May ipinadala silang invitation sa akin, tama? Tanong ni Carol sa asawa na kunot noon nitong tinanguan. Makikita ko bang list ng mga guests sa invitation nila? Depende, Han. Sagot ng asawa sa kanya bago muling kumunot ang noo sa itinanong nito. Bakit? May bala ka na bang umuwi ng Pilipinas para umattend? Sana. Kapag nakita ko yung listahan ng mga guest. Sagot nito. May link na nakapaloob sa invitation card. Sagot nito na tinanguan niya. I-access mo na lang sa website. Pagkatapos ng photoshoot ni Carol, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Isang simpleng silk dress ang isinuot niya bago siya nagdesisyong umupo sa study table na lang dalawa ng asawa niya. Gamit ang computer nito, in-access niya ang link na nakapaloob doon. Tama nga ang sinabi ng asawa niya. Dahil lang sandaling mabuksan niya ang link, listahan agad ng guests ang bumungad sa mga mata niya. Unang-una sa listahan ng guest ay si Jenny. Naroon rin ang mga sponsor ng reunion nila. Ngunit malaki ang pagtatakang bumalot sa kanya nang makita niyang hindi man lang pinangalanan kung sino ang principal sponsor ng reunion nila. Gaano ba kayaman ang principal sponsor ng reunion? At bakit siya lang nasa listahan ng sponsor? Bulong niya sa sarili bago tuluyang pinatay ang laptop. Para kay Carol, ito na ang pagkakataon niya upang ipagmalaki sa lahat nang nagmata sa kanya noon kung ano na ang narating niya ngayon. Baka nga may ilan sa kanila ang kusang loob na magbalik sa kanya dahil sa tagumpay na narating niya. Alam niyang siya lang ang nakaabot sa rurok ng tagumpay sa batch nila. Kaya alam niyang titingalain siya ng lahat once na umattend siya sa reunion na iyon. Uuwi ako. Balita niya sa asawa na ikinagulat pa nito. Gusto kong isampal sa kanilang lahat na kaya ko nang bilhin ang pagkatao nila. Is that so? Tanong niya na hindi nito masagot. Uuwi ka ba doon para makabanding sa kanila o uuwi ka lang doon dahil may gusto kong patunayan sa kanila, Carol? Alam mo naman kung anong isasagot ko, diba?
Taas kilay niyang sagot sa asawa na ikinatawa lang nito. Tingnan natin kung sinong titingala sa akin sa oras na makauwi ako sa bansang yon. Tulad ng ipinangako niya sa sarili, dali-dali siyang nag-book ng flight. Ipinaalam niya rin sa lahat ng housekeeper niya sa bahay na uuwi siya. Kaya naman inutos niya sa lahat ng ito na ayusin na ang lahat. Siya lang ang uuwi ng Pilipinas dahil may pasok pa ang anak niya sa school. Abala naman sa trabaho ang kanyang asawa, kaya naman kahit nagustuhin niyang samahan siya nito, ay wala rin naman itong nagawa. Nakahanda na po ang kotse, ma'am. Bungad ng driver na tinanguan niya. Taas noon niyang sinuot ang mamahalin niyang aviator bago siya nagdesisyong pumasok sa loob ng sasakyan. Kahit na malalim na rin ang gabi, ay sinubukan niya pa rin magsuot ng aviator. Alam niyang pagtatawanan siya ng lahat sa oras na makita siya sa ganoong ayos. Ngunit wala siyang pakialam. Sa ngayon ay wala na siyang pakialam sa isipin ng iba. Dahil para sa kanya, ang reaksyon lang ni Jenny ang nais niyang masaksihan. Maiinggit nga ba ito sa kanya? Sa pagkakaalam niya, ay mahirap lang ang pamilya nito. Hindi tulad ng pamilya niya dati. Ang sabi nila ay nakatira lang daw ito sa ilalim ng tulay kasama ng parents niya. Naroon pa kaya ang mga magulang niya? Malamang ay hindi. Siguro naman ay nabilhan niya na ng bahay at lupa ang mga magulang niya. Ano nga bang magagawa ng titulo niya kung wala man lang itong patutunguhan? Kung doon pa rin sa ilalim ng tulay nakatira ang parents niya, then ang malas nala. Dahil ipapagiba ko ang tulay na yon sa oras na mabili ko ang lupa kung saan sila nakatira dati. Aniya sa sarili bago ngumisi. Hinintay siyang pagbuksan ng pintuan ng driver niya bago siya marahang lumabas. Taas noon niyang tinungo ang loob. Nakangiting lumapit sa direksyon niya ang doorman at magalang na itinuro sa kanya ang loob. Isang luxurious hotel na yon sa mga pinagdausan nila ng family gathering dati, kaya naman hindi na bago sa kanyang pakikitungo ng mga clerk. Donya kung ituring siya ng mga ito, dahil kilala nga naman siya sa buong mundo. Sino nga ba siya? Siya lang naman, si Carol Legman. Isa sa mga pinakamayaman at pinakasikat na modelo sa buong mundo na alam niyang hindi kailanman maaabot ni Jenny. Nang pumasok siya sa loob, nakuha niyang atensyon ng lahat. Marami ang natuwa nang makita siya ng mga ito na naghubad ng aviator at nakangiti silang pinagmasdan isa't isa. Sino na nga ulit ako? Ako nga palang ipinagpalit niyo sa mga agaw na si Jenny. Bulong niya sa sarili bago tuluyang ngumisi. Dito, Carol! Sigaw ng isa sa mga naging kaklase niya dati. Nandito na siya, guys! Habang papalapit ng papalapit sa mesa, kitang-kita niya ang gulat sa mga mata ng mga naging kaibigan niya dati. Hindi tulad noon, may manghana sa mga mata nila habang masuri siyang pinagmastang lumakad patungo sa gawin nila. Oh wow, ang ganda mo! Tili agad ni Grace na tinawanan niya. Hindi man naging maganda ang paghihiwalay nila ng mga naging kaklase niya, kahit na papaano ay naturuan niya pa rin ang sarili niyang maging civil. Siyempre ay hindi mawawala ang kayabangan sa dating niya dahil mukhang parte na rin iyon ang pagkatao niya. Hindi rin napigilan ni Bianca ang sarili niyang lihim na purihin ang kaibigan. Alam niyang gagawin ni Carol ang lahat upang umangat, kaya naman hindi na siya nagulat pa nang muli ulit nagsalubong ang mata nila ng dati niyang kaibigan. Tama sila. Hindi na siya yung Carol na nakilala nila dati. Kung dati-rate, wala itong pakialam sa presensya nila. Ngayon naman, ay para bang civil na lang siya kung makipag-usap sa kanila. Yung tipong parang walang galit na ibinoon sa kanila noon. Kahit na ipinaparinig nila dito lahat ng pang-aakusa at pangmamaliit nila dati. Ano ba? Buling sabit ni Carol nakakuha sa atensyon nila.
Nandito tayo para magsaya at magkamustahan. Wala tayo rito para alalahanin ang nakaraan. Ani nito bago bumaling sa kanya at ngumiti. I miss you, Bianca. Gumiti siya rito at tumango. I miss you too, Carol. Hindi nagtagal ang titigan nila sa isa't isa, lalo na nang marinig nilang palakpakan ng lahat. Mabilis na lumingon si Carol sa direksyon ng paparating na yon. Agad na nawala ang ngiting nakaukit sa labi niya nang makita niya si Jenny na naglalakad patungo sa table nila. Nakangiti ito. Tulad niya ay nawala rin ang ngiting nakaukit sa labi ni Jenny, lalo na nang makita siya nito. Pero hindi tulad ni Carol, agad niyang ibinalik ang ngiti niya na hindi nagawa ni Carol. Nice to see you again, guys! Bati ni Jenny sa kanila bago sila nagpalakpakan. Anong ganap? Ikaw! Sambit ni Grace, dahilan upang matikom ni Jenny ang bibig niya. Anong ganap sa'yo, Jenny? Naglalakad ka pa lang sa hallway pero nakuha mo ng atensyon ng lahat Iba ka talaga? Nakaramdam si Carol ng kirot sa dibdib nang marinig ang kaibigan. Ang buong akala niya ay siya na nakakuha ng atensyon ng lahat. Mukhang nagkamali pa siya sa inakala niya. Sinikap niyang gawin ang lahat upang hindi ipakita sa mga ito na nalungkot siya. Pero mukhang wala namang nakahalata sa reaksyon niya, maliban sa babae ngayon na matamlay lang na nakatitig sa kanya. Ngumiti si Jenny sa kanya na tinanguan niya lang, ngunit hindi niya ginantihan. Grabe, parang hindi ko kayo namukhaan. Sambit ng isa pa nilang kaibigan bago sila nagtawanan. Pinagmasdan ni Carol si Jenny sa tabi niya. Tahimik lamang itong nakikinig sa kwentuhan ng lahat. May ngiti sa labi nito, pero may kakaiba sa pagkatao niya at alam niya na kung ano yon. Hanggang ngayon ba naman ay pag-good girl ka pa rin? Bulong niya sa isip bago napairap. Simple lang ang suot na bestida ni Jenny, pero hindi niya maipagkakailang mas lalo lamang lumabas ang tunay na kagandahan ni Jenny sa mga isinusuot niya. Maging ang sandals na suot nito ay plain lang. Kaya naman hindi niya naiwasang lihim itong purihin. Ano na nga bang nangyari sa inyong dalawa ni Jake? Usisa ni Grace kay Bianca na lihim nitong inirapan. Nagkabalikan na ba kayong dalawa? Naku, never ako makikipagbalikan sa hayop na yun. Reklamong singhal ni Bianca. Ramdam ni Carol ang pag-angat ng labi niya nang marinig ang kwento ng dati niyang kaibigan. Sa tagal niyang pananatili sa abroad, ngayon niya lang ulit sila nagkaroon ng pagkakataong marinig ang kwento ni Bianca. Hindi niya na ipagkakailang nakaramdam siya ng sakit sa dibdib nang magkwento ito tungkol sa mga pinagdaanan niya sa buhay nang hindi man lang siya kasama. Kung may babalik ko lang ang panahon, di sana nakahingi pa rin ako ng tawad sa kanya. Sambit niya sa isip bago bumuntong hininga. Hindi man lang nagtagal ang usapan nila tungkol sa nakaraan, bagkus ay mas pinili na lang nilang pag-usapan kung anong nangyari sa buhay nila pagkatapos nilang makapagtapos ng kolehiyo at magkawatak-watak. Balita ko si Clyden daw ay naging doktor na. Usisa ni Grace sabay lingon sa lalaking pinag-uusapan nila. Tama ba yun, Clyden? Kailan ka ba nagkamali sa chismis mo, Grace? Biro ni Clyden na ikinatawa na lang lahat. Nagpatuloy lang sila sa kwentuhan hanggang sa napunta na kay Carol ang usapan. Ikaw, Carol? Baling na tanong sa kanya ni Bianca bago mga lumbaba sa table. Maliban sa pagiging artista at modelo, ano pa yung pangarap ko na naabot mo? Natawa ang lahat ng dahil sa biro niya bago sila muling nagseryoso sa kwentuhan. Maliban sa pagiging artista at modelo, ano pang naabot mo? Muli niyang tanong. Ito na ang oras niya upang ibida sa lahat kung anong narating niya sa buhay. Nakapag-asawa ako ng architect.
Buong tapang niyang sagot na hindi na ikinagulat ng lahat. And nagtayo rin kami ng business sa Bahrain. Nagpaplano na rin kami ng husband ko na doon na tuluyang manirahan. Para na rin sa ikakatahimik ng buhay namin. Naiinggit talaga ako sa buhay mo, Carol. Sambit ni Sophie na ikinatawa niya. Kung naging kasing ganda mo lang ako, baka nagmodelo na rin ako. Walang kukuha sa'yo kaya huwag kang mangarap dyan. Sambit agad ni Lucian na ikinatawa nila. Napansin ni Carol ang pananahimik ni Jenny sa sulok. Kaya naman bago pa man tuluyang mapadpad sa ibang usapan, gumawa na siya ng paraan upang mapunta kay Jenny ang atensyon ng lahat. Ikaw, Jenny! Baling niya rito bago siya ngumiti ng pilit. Ano nang narating mo sa buhay? May bahid na sarkastiko ang boses niya. Kaya naman hindi na iwasan ng lahat ng umuwi. Hindi nila alam, pero tila ba may pait ang tono ng pagtatanong niya sa dati niyang kaagaw. Wala rin silang ideya kung dahil ba ito sa alak na iniinom nila o sadyang may galit pa rin si Carol kay Jenny sa lahat ng nangyari. Pansin ko kasi na kanina ka pa nananahimik. Natatawa niyang dagdag na ikinangiti lang nito ng malungkot. So ano na nga bang narating mo sa buhay? Nakapag-asawa ka na rin ba ng lalaking kasing yaman ng asawa ko? Nagkaanak ka na rin ba? Don't get me wrong pero curious lang ako sa estado ng buhay mo ngayon. Carol, stop it! Pigil ni Clyde na ikinatawa niya. Lasing ka na yata eh. No, nasa tamang katinoan pa ako, Clyde. Ani bago matunog ng umisi. Gusto ko lang namang malaman kung ano nang narating sa buhay ni Jenny. Sa ilalim pa rin ba kayo ng tulay nakatira? Naging successful ka na ba sa buhay tulad ko? O may pinatunguhan ba ang titulong nakuha mo sa akin? Kasi 'di ba wala kayong pera ng pamilya mo para makapag-start ng business. Useless, ika nga. May diploma ka, pero wala kang pera na pwede mong gawing puhunan. Carol! Tawag ni Bianca sa kanya, dahilan upang nakangisi niya itong nilingon. Si Jenny ang may-ari ng hotel na to. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Carol nang dahil sa nalaman nito. Tila ba gusto niyang bawiin ang lahat ng pang-iinsultong tanong na ibinato niya kay Jenny nang dahil sa nalaman. Lahat ng gastos natin dito. Lahat ng nasa 300 guest ng hotel ngayon dito. Siya ang may gastos. Dagdag pa nito na mas lalo niyang ikinatigil. Mula sa main course, desserts, liquors. Si Jenny ang principal sponsor ng batch reunion na to. I didn't know. It's okay. Saad ni Jenny bago ngumiti kay Carol na ngayon ay natulala sa nalaman. Never ko naman ipinagmamalaki kung anong meron ako sa buhay. Dahil ang gusto ko, kayo-kayo lang din ang makakaalam ng naging tagumpay ko. Mahina niyang dagdag na mas lalo niyang ikinahiya. Gusto na lang magpalaman ni Carol sa lupa nang dahil sa nangyari. Nanahimik ang ilan sa kanila, habang ang ilan naman ay patuloy lang siyang pinagmamasdan sa malayo. Alam niyang sinisisi na siya ng lahat ngayon nang dahil sa nangyari. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang manahimik at tanggapin na lang ang lahat ng insultong ibinabato sa kanya ngayon ng mga naging kaklase niya dati. Pasensya ka na. Paumanhin niya nang sinundan niya si Jenny sa gilid ng pool. Lumingon si Jenny sa kanya nang may ngiti sa labi. Kainsu-insulto lahat ng nasabi ko kanina, Jenny. Pasensya ka na talaga. Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad, Carol. Alam mo,
Taas kilay niyang sagot na ikinatikom ng bibig ni Jenny. Tigilan mo nga ang pagiging mabait sa akin dahil hindi ko deserve yung pagtrato mo ng ganyan sa akin. Ilang beses mo kitang gawa ng masama pero patuloy ka lang sa pagpapatawad sa akin. Hindi ka ba nagsasawa, Jenny? Pwede kang magalit sa akin. Suntukin mo ako kung kinakailangan. Hindi mo kailangang itago sa akin kung anong tunay mo nararamdaman. Ooy mo naman. Aniya, bago tumawa na ikinabagsak ng balikat ni Carol. Hindi ko kailangang magalit sa'yo dahil naiintindihan kita, Carol. Sabihin mo, naaawa ka lang sa akin, kaya hindi mo na ako pinatulan. Mabilis na umiling sa kanya si Jenny at natawa. Bakit naman ako maaawa sa'yo kung masama ka? Ngumuso si Carol at walang nagawa kung hindi ang makinig sa kanya. Pero biro, hindi ko lang talaga hilig ang makipag-away, Carol. Aniya, ayokong umalis sa mundong ito na may kaaway. Ha? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago matamis na ngumiti sa kanya. May sakit ako. At bilang nasa daliri ko ang panahon ko dito sa mundo. May cancer ako, Carol. Ramdam ni Carol ang pagmamasa ng mata niya nang dahil sa sinabi ni Jenny. Anong sinabi mo? Ngumiti ito sa kanya at tumango. Tama ang narinig mo. Ayoko umalis sa mundong ito nang may kaaway. Kaya kung may galit ka sa akin, Carol, ito na ang tamang panahon para saktan mo ako. Nababaliw ka na ba? Reklamo niya na ikinatawa nito. Sobrang hirap ng pinagdaraanan mo ngayon pero nagagawa mo pa rin makatawa. Hindi kasi ako pinalaki ng magulang ko para magtanim ng galit, Carol. Muli niyang sambit na ikinatikom lang nito ng bibig. Hanggat kaya kong mabuhay ng may ngiti sa labi, gagawin ko. Mas lalo lang ako manghihina kung papatulan ko ang kalungkutan. Matagal silang hindi kumibo sa isa't isa, hanggang sa muling nagsalita si Carol. Pwede ba akong bumawi sa'yo, Jenny? Tanong ni Carol na ikinatigil nito. Hindi naman sa naaawa ko sa'yo, ah. Gusto ko lang makabawi sa lahat ng ginawa ko masama sa'yo. Seryoso ka ba dyan? Bakit mukha ba akong nagbibiro? Reklamo niya na tinawanan nito bago tumango. So, friends? Friends! Nakangiting sagot ni Jenny bago tinanggap ang kamay niyang nakalahad. Tulad ng gustong mangyari ni Carol, ginawa niyang lahat upang magkalapit silang dalawa ni Jenny. Pinuntahan nila ang lahat ng paboritong lugar ni Jenny at gumawa doon ng memories ng silang dalawa lang. Personal ding ipinakilala ni Carol si Jenny sa asawa at anak nito na mas lalong nakapagpataba pa sa puso ni Jenny. Bago pa man namatay si Jenny, ay may ibinili na ito kay Carol. Hindi kailanman magiging sagot ang material na bagay para sumaya ang isang tao, Carol. Aniya, bago nila magkasabay na pinagmasdan ang paglubog ng araw sa malayo. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag mo sanang ipaparamdam sa anak mo lahat ng naging pagkukulang ng mga magulang mo. Ibigay mo sa kanya lahat ng bagay na hindi na ibigay sa'yo ng parents mo. Iyon ang kaisa-isang bagay na natutunan niya sa pagkakaibigan nilang dalawa ni Jenny. Na kahit hindi man naging maganda ang simula nilang dalawa, nagawa niya pa rin itong patawarin sa kabila ng mga kasalanang nagawa nito sa kanya
dati. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Babae, ininsulto ng dumalo sa